sulyap sa kasaysayan at kalinangan ng Cebu. Cebu. Sa puok ng Cebu sa Pilipinas, matatagpuan ang mahalagang bahagi ng kasaysayan at kalinangan. Ipinapakita sa teksto ang kalagahan ng Cebu sa pagiging bahagi ng Kabisayaan at ang wika nitong Cebuano na kapag-anak ng ibang wika sa mga karating pook nito. Nakilala rin sa teksto ang mga Cebuano bilang mga unang takapagtanggol ng kanilang karapatan laban sa mga dayuhang Kastila. Tinalakay ang papel ni Lapu-Lapu bilang isang bantog na bayani na nagtagumpay sa kikipaglaban sa mga Kastila. Binanggit din ang unang misa noong 1521 sa Cebu na nagmarka ng pag-usbong ng Kristiyano sa Pilipinas, pati na rin ang pagbibinyag kay Raha Humabon at kanyang mga tao na nagawa ang pagiging mga unang Kristiyano sa bansa. Sa huli, binanggit ang pagbibinyag kay Raha Humabon, asawa na nagdulot ng pag-usbong ng Kristyanismo sa Cebu. Tinawag siyang Juana bilang alaala sa ina ng emperador ng Europa. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng kalagahan ng Cebu sa pag-unlad ng Kristyanismo sa Pilipinas. Sa pagpapatuloy ng mga Kastila sa pagpapalaganap ng Kristyanismo sa Cebu, natagpuan nila ang lugar noong 1565 na naging sentro ng kanilang kultura at pagkain. Itinayo ang Ciudad de Santinismo Nombre de Jesus bilang kauna-unahang simbahan sa pangalan ni Jesus at ito ang naging patron ng lungsod ng Cebu. Dahil dito, kinilala ang Cebu bilang pinakamatandang syudad sa Pilipinas. Naging bahagi ng kultura ng mga Cebuano ang pagiging binyagan at tinaguyod ang monogamya dahil sa impluwensyang Kristyanismo. Mahalaga ang paggalang sa banal na aklat at iwasto ang pagkakaroon ng maraming asawa. Datako naman tayo sa mga kagulian na sinusunod ng mga Cebuano sa pag-aasawa. Ang legal na paghihiwalay ay tinuturing na malalim na paglabag sa kanilang pananampalataya kaya't mahigpit itong ipinababawal. So, pinagbabawal ng mga ng mga Cebuano ang paghihiwalay dahil naniniwala sila sa kasabihang to death do us part. So, dahil kayo ay nanumpa sa harap ng may kapal, kaya para sa kanila, kapag kayo ay naghiwalay, isa itong paglabag sa kanilang pananampalataya. Ang konseptong ito ay bugay o dowry ay bahagi ng tradisyon ng mga Cebuano sa pagpapakasal kung saan hinihingi ng mga magulang ng nobya ang kanilang mga bagay mula sa pamilya ng nobyo, kasama na ang espesyal na kagamitan sa pagkain at para sa kasal. Bukod dito, ang pagbibigay ng mga regalo o handog sa bagong kasal ay naging bahagi ng mga tradisyon, kung saan ang mga kaibigan at kamag-anak ay nagbibigay ng mga alaala bilang simbolo ng kanilang pagmamahal at suporta sa bagong pamilya. Sa kabuuan, ang mga ugaling ito ay nagpapakita ng kalagahan ng rehiyon at kultura sa buhay ng mga Cebuano sa aspeto ng pag-aasawa at pamilya. So sa Cebuano, pinagbabawalan na mag-asawa ng isa o higit pa. Isa lamang ang dapat nilang asawahin. Ang mga taga Cebu ay may iba't ibang paniniwala pagdating sa mga dalagat at binata. Sa pook na ito ay nararapat na dumaan muna sa mga sumusunod bago magpakasal. Una, ang pag-ila-ila. Ang pag-ila-ila, ito ay ang pagkikilala ng dalagat at binata. Ang panglitawo ay panliligaw na binata sa dalaga lalo na ang pag-akyat ng ligaw. Ang pangatrato ay pagkakasunod ng dalaga at binata na mag-ibigan. Ang pamalaye, paghingi ng kamay ng babae mula sa kanyang mga magulang. Ang pagrehistro ay paghahanda ng mga papeles at paglalathala ng mga pangalan ng ikakasal sa munisipyo. Ang kasal ay pag-iisang puso ng magnobya sa harap ng isang pari sa simbahan.
Dadako naman tayo sa mga paniniwala tungkol sa bagong kasal. Una, ang ikakasal ay hindi kailangan tumigil sa bahay. Ang pangalawa naman ay hindi pwedeng isuot o isukat ng nobya ang kanyang damit pagkasal hanggat hindi pa sumasapit ang takdang oras ng kasal. Pangatlo, pagkatapos ng kasal at habang paalis na sa simbahan ang kinasal, kailangan tiyakin ng bawat isa na siya ang unang magkayakap sa unang baitang ng hagdan at unang makahakbang paalis sa altar. Kailangan mauna ang isa sa kanila. Ang mga Cebuano ay may paniniwala na ang unang makahakbang ay siyang dominante o magkasunod sa lahat ng bagay sa kanilang tahanan at sa kanilang pamumuhay. Ang pang-apat naman, ang bigas, asin at asukal ang siyang mga bagay na kailangan na mauna sa kanilang bahay bago dumating ang kinakasal. Sa panlima naman, bago umakyat ang bagong kasal sa kanilang bahay, kailangan painumin ng isang basong tubig sa iisang baso ang bagong kasal upang sila'y laging magkaunawaan sa hirap man o sa ginhawa, sila ay laging magkakapiling. Sunod naman, ang suklay ay kailangan isuklay sa buhok ng bagong kasal ng makailang ulit upang ito'y magkaroon din ng mahusay na pagsusunuran at maayos na pamumuhay. Sasabuyan ng bigas o palay ang bagong kasal paglabas ng simbahan upang maging masagana at maligaya ang kanilang pagsasama habang buhay. Ang pagkabasag ng baso o pinggan habang dinaraos ang handaan sa kasal ay nagtataboy ng kamalasan sa buhay ng mag-asawa. Matapos ang kasal, ang mga ikinasal ay kailangan hindi muna umalis ng bahay nang sa gayon ay maging maligaya ang kanilang pagsasama at hindi na sila maghihiwalay kailanman. Ang pangwalo naman ay ang pagkabasag ng baso o pinggan habang dinaraos ang handaan sa kasal ay nagtatamboy ng kamalasan sa buhay ng mag-asawa. Ang siyam naman ay matapos ang kasal, ang mga ikinasal ay kailangan hindi muna umalis ng bahay nang sa gayon ay maging maligaya ang kanilang pagsasama at hindi na sila maghiwalay kailanman.